hinihingi at hinahamon natin ng Malacanang na magbigay ng buo at tapat na paliwanag kung bakit tinanggap ang resignation ni Yusek Jojo Cadiz. No? Um, Alam natin na isa siya sa mga binanggit na pangalan, no? Partikular ni um, partikular ni na hmm, sino ba nagbanggit sa kanya? Si Zaldico. Di ba? Si Zaldico ang nagbanggit kay Yusek Jojo Cadiz. Um, Kailangan ng paliwanag ngayon kung bakit siya tinanggal. Uh, sa isang banda, sinasabi ng Malacanang na walang anumang value yung testimonya ni Zaldico. Pero ngayon, hindi lang isa, kung hindi dalawang opisyal na, or no, in fact, tatlong opisyal na ng kabinete ni Pangulong Marcos Jr. na pinangalanan ni Zaldico ang natatanggal o sinisibak sa posisyon. No? Si E.S. Bersamin, si Yusek Jojo Cadiz, at saka si Secretary Pangandaman ng BBM. No? At sa tatlong yan, dalawa dyan, ang tanging nagpangalan lang si Zaldico, si Sec Pangandaman ng BBM, tsaka si Yusek Jojo Cadiz. Si Zaldico lang nagbanggit niyan. Si DPWH, former DPWH Yusek Bernardo, hindi naman binanggit si Pangandaman o si Jojo Cadiz. No? Kaya ibig sabihin, ano pa ang batayan sa pagtanggap ng resignation so-called o pagsibak sa kanila, kundi yung pagkakasangkot sa kanila uh, sa pamamagitan ng testimonya or mga aligasyon ni Zaldico. So parang pag-amin ito na merong laman talaga yung sinasabi ni Zaldico. At kung gayon, di ibig sabihin, kailangan pakinggan din yung sinasabi ni Zaldico na ang dalawang yan ay nagtatrabaho para sa presidente. No? Na si presidente ay nag-utos ng 100 billion worth of insertions at ang trumabaho dito ay ang executive secretary, ang former DBM secretary, at itong si Yusek Jojo Cadiz bilang alleged bagman na tumanggap ng kickback. No? Ngayon, kinukondena po natin ang refusal ng Malacanang, whether ng presidente mismo o ng kanyang spokesperson, na magpaliwanag sa publiko kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila nag-resign. No? Nakikita na natin na may modus na para sa cover-up ang Malacanang. Kapag nababanggit na ang presidente at ang kanyang mga malapit na opisyal, pinapag-resign sila, tapos tahimik na lang na aalis sila sa eksena at wala nang nagfa-follow up dito. Unang ginawa yan kay Secretary Bonoan ng DPWH. Maaga pa lang, pinag-resign na siya. Tapos, later on, lalabas pala sa mga testimonya ni Zaldico, ni Bernardo, napakalaki pala ng role ni Secretary Bonoan sa mga insertions. No? Ngayon, ganyan din ang nangyari kay Executive Secretary Bersamin at kay Secretary Pangandaman. Ayon sa mga aligasyon, malaki ang role nila dito sa flood control insertions. No? Pero inalis sila sa gabinete at ngayon nakatago na lang. At walang sino mang nag-iimbestiga, walang nagfa-follow up, no, sa mga ito. Para tanungin sila directly, totoo ba yung mga aligasyon? Meron ka ba talagang kinalaman? May inutos ba sa iyo ang presidente o ginamit mo lang ba ang pangalan ng presidente? Ang dali-dali naman tanungin sa kanila yan, pero ayun, nakatabi na lang sila
At sabi ko nga, ito na yung modus ng cover-up. No? Kaya hamon po natin ito sa mga investigating bodies, whether that's the Ombudsman, the DOJ, the ICI, the Blue Ribbon Committee, at kahit yung House of Representatives. Kailangan ituloy, no, ang investigasyon at ipatawag ang mga ito. No? Si Yusek Jojo Cadiz ngayon, si Nader Samin at Pangandaman, at direktang palalimin ang aligasyon na lahat sila ay kumikilos para sa ayon sa utos, alinsunod sa utos ni Pangulong BBM mismo na mag-insert ng mga proyekto sa budget at tumanggap ng kickback mula rito. Kung hindi gagawin yan ng ICI at iba pang mga ehensya, ay wala pong kredibilidad ang anumang resulta na ihahayag ng whether it's the ICI or ni Pangulong BBM mismo. Zero credibility ang mangyayari sa anti-corruption campaign ni Pangulong Marcos Jr. Instead, cover up at saka selective na prosecution lamang ang makikita natin. Another day, another resignation of a top official implicated in government corruption and local contractors. The resignation solves nothing if there will be no thorough probe into their involvement. If anything, this just shows that indeed corruption goes all the way to Malacanang. Kaya po, pinapakita lang nito na yung mas maraming mga personalidad from si Bersamin, Pangandaman, si Olayvar, and now Cadiz deserve to be investigated and their links to the president himself, no, amid all the corruption allegations. Kailangan talaga dapat po maimbestigahan ng walang exemption. Kaya nga sa parte natin sa Makabayan, nireject talaga natin yung declaration na endgame na daw yung laban sa korupsyon. Talagang premature ito dahil wala pang full accountability at marami pang hindi pa naiimbestigahan. Wala pang nasisimulan na investigasyon sa mga seryosong allegation ni Zaldico at yung mga verified claims na ni DPWH Yusek Bernardo tungkol sa mga kickbacks at mga SOP. Kumbaga, paano to magiging endgame, no, kung marami pang hindi nasisimulan na investigahan. Ayan, kaya nagtutuloy ang malakas na panawagan ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat panagot, presidente man o vice-presidente, dapat walang takas mula sa pananagutan.